Hello everyone! Nandito na naman si Mommy Onyx upang ibahagi sa inyo ang 9th episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Kaya, bago ko ibigay sa inyo ang 9th episode, hayaan niyo po akong magbasa ng iilang mga nagkokomento sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry sa previous episode. Kaya, umpisahan kong basahin ang komento ni The Riders. Ang sabi niya, OMG, Mommy Onyx, nakakakilig. Sino kaya ang magkatuluyan ni Cherry? Heart. And now, the next comments that I'm going to read is from Miss Kayak 7Cs. She said, Miss Onyx, year 2024 is just started. Do you make new resolution for yourself? Some say they don't make one because they don't want to see themselves fail. I would love to hear your thoughts. Thank you, Miss Onyx. Love. Wow. Thank you for that, Miss Kayak 7Cs. My New Year resolution this present year 2024 is to become a better person than the previous year 2023. And I do not afraid of failing or failure because failure is the key to success. I know it is not easy to overcome the fear of failure, but once you build up the confidence to not let fear hold you back, you'll achieve much more. And so, yeah, I do not afraid of failing because failure is the key to learn and the key to success. So if you want to success, do not be afraid to fail. Thank you so much, Miss Kayak 7Cs. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Kitty G Kitchen. Ang sabi niya, live watching done po, Mommy Onyx. Heart, Cherry, pili ka ng the best. Pareha silang mabait. Si Richard, inalagaan ng mga magulang mo nang mawala ka. Si Mr. Chu naman, sinalo ka ng dapang-dapa ka na. Mahirap pumili na sayo ang desisyon. Pero gusto ko sana si Mr. Chu. Good luck sa pagpili. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Choco Lapitan. Ang sabi niya, hello, Mommy Onyx. 2:35 early in the morning. Nagising para unang tumansak. Heart. Hi, sana magtapat na si Mr. Chong para happy family at dalinan niya mother niya. Nakakalungkot. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Gorgeous Gian. Ang sabi niya, mas gusto ko si Richard for Cherry. I think may magkakaibigan dito. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nagko-komento sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry sa previous episode. Hindi ko na po mababasa lahat kasi ang dami po talaga at mauubusan tayo ng oras. So, sa susunod na lang babasahin ang inyong komento sa episode na ito, Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Kaya, hindi ko na patatagalin, ibigay ko na sa inyo ang 9th episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Eto na! Mommy Onyx, hindi ko lubos maisip na ang dalawang matipuno at gwapong lalaki ay magkagusto sa isang katulad ko. Hindi ko kasi inilagay sa aking isipan, Mommy Onyx, na may lalaki pang magsiseryoso sa isang disgrasyadang katulad ko na may dalawa ng anak. At hindi ako karapat-dapat sa kanila, Mommy Onyx, dahil si Richard ay nakapagtapos ng pag-aaral bilang isang arkitekto at gwapo at macho. Maging si Chong, Mommy Onyx, ay may natapos ding pag-aaral at isa po siyang negosyante at kamukha niya si Bobby Andrews.
Gwapo sila, Mami Onyx at Macho. Merong nakalaan na para sa kanila at hindi ako yon. Kaya, isang araw, Mami Onyx. Nasaan kaya si Chong? Magandang umaga, Nay. Napansin niyo ba si Chong? Hindi ko kasi siya nakita ngayong umaga eh. Alam niyo ba kung nasaan siya? Ay, hindi ko napansin, anak. Baka nandyan lang yan. Wala naman yung ibang puntahan. Wala naman yung alam dito sa lugar natin. Baka nandyan lang yan. Lakad-lakad o naglilibot-libot sa paligid. Naglalaro kasi kami ng mga bata dito. Hindi ko napansin. Baka si Miss Chu. Alam niya kung nasaan si Chong. Tanungin mo. Akin yan. Hindi naman yan sa'yo, diba? Sabi ni Tito, akin yan eh. Oh, hindi ko naman yan gusto. Tiningnan ko lang naman eh. Ikaw talaga. Huwag kayo mag-away, dalawa. Mag-share lang kayo. Kung ano yung laruan ng isa, pwedeng laruan ng isa. Ano ba? Jerry, sige na. Tanungin mo si Mrs. Yu, baka alam niya, nababakas sa mukha mo. Mukhang nag-alala ka. Ay, nako. Hindi naman si nanay talaga. Sige ho, tanungin ko na rin. Sige nay. Puntahan ko muna si Mrs. Chu sa balcony. Sige, Nay. Mga anak, huwag kayong mag-away. Diba ayaw ni Tito nyo yan na mag-away kayo? Dapat magbigayan, hindi ba yun ang sabi ni Tito? Opo. Si Kuya kasi, Nay. Lucy, sige, dyan muna kayo ha. Nay, nandito nga po pala si Tito Richard kanina. Hinahanap po kayo. Sabi ni Kuya tulog ho kayo. Kaya nakita ko lang si Tito at saka si Tito Chong. Umalis po sila. Lucy, alam mo ba kung saan sila pupunta? Nasabi ba ni Tito mo? Hindi po. Pero nakita po sila ni Lola YZ. Sabi ni Lola YZ, "Oy, saan kayo pupunta?" Hindi naman siya sinagot. Ganun ba, anak? Sige, ako na lang kakausap kay lola mo, YZ, ha? Pupuntahan ko muna si Mrs. Chu, okay? Sige, maglaro na kayo dyan, nak. Ingat kayo sa paglalaro at huwag kayong mag-away, ha? Opo, si Kuya lang kasi. Ang kulit. Mabait naman akong Kuya eh. Ay, nakong mga bata. Kahit maliit na bagay, pinagtatalunan. Sige maglaro kayo. At Cherry, pwede ba kitang kausapin, anak? Halika dito, banda sa may kusina kasi seryoso ang pag-uusapan natin. Halika, anak. Halika. Nay, pinakaba mo naman ako. Ano bang pag-uusapan natin, Nay? May problema ho ba? Ay, wala naman. Pero halika. Pero seryoso ang pag-uusapan natin, anak. Halika dito sa may kusina. Nay. Nandyan na. Ang mga bata, dito lang kayo, ha? Huwag kayong mag-away, okay? Hilain mo yung bag ko, anak. Halika, magkape muna tayo. Hilain mo yung bag ko. Halika. Upo ka dito sa tabi ko. Mag-usap tayo. Ito. Tinimpla ko na yung kape mo. Ano bang pag-uusapan natin, Nay? Pinakaba mo naman ako. Salamat sa kape, Nay. Ano ba? Ay, anak. Gusto ko lang malaman kung may nararamdaman ka ba sa dalawang matipunong lalaki na umaaligid-aligid sa iyo. At this time,
Gusto ko na hindi ka magkakamali. Sabihin mo sa akin, anak, makikinig ako. Kahit hindi tayo nagkakasama ng matagal, gusto ko pa rin malaman kung ano yung nasandiyan sa iyong puso, anak. Ayaw kong magkamali kang mali. Mahal na mahal kita. Ano, magsabi ka. Sabihin mo. Si nanay. Ano kasi, nay? Parang pareho silang may halaga sa akin, nay. Ayokong mawala silang dalawa sa buhay ko. Si Richard, noon pa man, nay, may gusto na ako sa kanya. Pero sa kasamaang palad, nasadlak ako sa sitwasyon na dinanas ko noon. Hindi ko alam, nay. Hindi ko alam. Si Chong naman, ayoko siyang mawala sa akin. Ayoko siyang mawala. Ayoko siyang lumayo kasi naging parte na rin siya sa buhay ko, nay. Hindi ko alam kung mahal ko o gusto o naramdaman ko sa kanya ay bilang isang kapatid o kaibigan. Hindi ko alam, nay. Sa totoo lang, nalilito ako, nay. At ayaw kong umasa. Isa po akong single mother, nay. May hindi magandang karanasan. Si Richard, isang taong elegante. May natapos na pag-aaral. May magandang trabaho. Si Chong naman, nay, isang negosyante. At may natapos din. Hindi ako karapat-dapat sa kanila, nay. Hindi. Cherry, matagal din hindi tayo nagkakasama, anak. Kaya, sa ngayon pa lang, gusto kong malaman mo na damang-dama ko sa puso ko ang sobrang pangungulila sa iyo, anak. At sobra-sobra kitang mahal. Kaya, ayoko na sa muli mong pagdesisyon ay magkakamali ka. Ito ay nakikita ko lang naman sa aking obserbasyon, anak. Alam ko na hindi malayo ang mga darating na buwan ay titibok muli ang puso mo. Pero pag-isipan mo mabuti. Kasi nakikita ko, anak, na may dalawang lalaki na si Richard at si Chong ay nagkagusto sa iyo at pareho silang seryoso. Pero ang gusto kong malaman mo at maintindihan, anak, piliin mo yung tao na nandiyan sa iyo sa panahon na walang-wala ka. Piliin mo yung tao na minamahal ka sa kabila ng iyong sitwasyon. Tinanggap ka ng buong buo. Hindi man niya sinabi sa iyo ang kanyang nararamdaman, pero pag-isipan mong mabuti, anak. Pag-isipan mong mabuti. Opo, nay. Huwag kayo mag-alala. Ano yon? Bakit sumisigaw si Mrs. Jo? May nangyari ba? Ano kaya? Ano man? Bakit? Nay, may nangyari kay Chong. Halika, nay. Puntahan natin. Ano bang nangyari kay Chong? Tara. Chong, anong nangyari? Bakit nagkasugat yung noo mo? Anong problema? Sinong kaaway mo? Chong? Ay, Chong, ikaw patay sa akin. Puso ko, sobra kaba. Kita sa'yo, mayroong dugo. Chong. Hindi ako makakahinga. Sabi ko sa'yo, wag layo bahay. Tigas ulo, Chong. Bakit layo ka bahay? Bakit, Chong? Mama, ikaw wag alala. Ako okay lang. Nauntog ako na, mama. Nadulas ako dyan palayan. Kaya wag kayo alala akin. Ako okay lang. Okay lang ako, mama. Wala ako kalaban. Akala ko meron away sa iyo.
Pinakaba mo ako? Grabe ka. Hindi mo nakita daanan? Ikaw hindi sanay daan-daan dyan, kaya wag labas-labas. Makinig akin, ikaw matanda na. Ako mas matanda sa iyo, kaya dapat kinig ka. Chong. Mama, ikaw wag alala. Puso mo ingatan. Wala ako problema. Kaya wala to. Malayo dito ka. Wag alala, Mama. Mrs. Cho, hayaan na natin yung dalawa. Hayaan na natin na si Cherry maggamot sa noo ni Chong. Halika dito sa loob. Magkape tayo. Huwag mo na silang alalahanin. Matanda na yan si Chong. Kaya halika dito sa loob. Halika, magkape tayo. Ay, wala yan. Okay lang yan. Nadulas lang pala eh. Mabuti pa nga. Ako inom kape para ako nervyos lalo. Inom lang ako kahit ano. Wag lang kape. Okay, meron kayo chai? Okay ako chai. Sige, inom tayo mainit na chai. Iyo inom kape. Tara. Kusina. Tara. Bahala kayo dalawa dyan. Ikaw, Chong, tigas ulo. Bahala kayo. Saglit lang, Chong, ha? Upo ka lang dyan. Kukuha ako ng mainit na tubig na ilagay ko sa palanggana. At magkukuha din ako ng maliit na towel at para ipunas ko dyan sa dugo, ha? At meron naman akong dala na galing pa sa Tabato na yung medical kit. Kukunin ko na rin yun. Ha? Hintayin mo ako dito. Huwag mong hawakan yung noo mo. Baka magka-side effect. Kailangan pang hugasan yung kamay mo. Huwag hawakan yung sugat, ha? Tutulungan kitang maglinis niyan. Naku, Chong. Grabe. Kinabahan ako. Saglit lang, ha? Jelly, huwag ka kabahan. Ako okay lang. Huwag alala. Ako okay lang. Wala man problema. Ako dulas lang. Sugat ba? Diyan sa may palayan. Di ko naman alam na meron pala bato. Kaya nasugatan ako natumba. Kaya huwag alala, okay? Okay? Okay, sige. Hindi ko talaga maiwasan na kabahan. Sige. Kukunin ko muna, ha? Diyan ka lang. Mami Annex, sobra akong nag-alala sa nangyaring iyon kay Chong dahil marami pong dugo ang dumaloy sa kanyang pisngi gawa ng pagkasugat ng kanyang kilay, Mami Annex. Kaya naagapan ko rin naman iyon sa pagmagitan ng paglilinis at paglagay ng band-aid sa sugat nito. Kaya kinabukasan, Mami Annex, Cherry, napagdesisyonan ko na ipasyal natin si Chong at ang mga bata at si Mrs. Chong sa bayan dahil magpapasko na at hindi pa sila nakapaglibot-libot sa ating lugar. Kaya mas maganda siguro kung ipasyal natin sila. Sa palagay mo, anak, maganda ang desisyon na iyon, hindi ba? Nay, gustuhin ko man pero kayo na lang. Maiwan na lang muna ako, Nay. Masakit talaga ang puson ko, Nay. Hindi ko kaya, gusto ko muna magpahinga. Mamaya-maya pag makainom ako ng mainit, siguro maging okay na rin ako. Kayo na lang, Nay. Ipasyal mo na lang sila. Ha, Nay? Jelly, ako na lang iwan. Wala problema. Gusto ko bantayan kita. Ayaw ko na lang pasyal. Para mabantayan kita. Baka may kailangan ka, Cherry. Chong, huwag kang mag-alala sa akin. Okay lang ako. Kaya ko ang sarili ko. Samahan mo na lang sila, nanay at si mama mo.
Kasama kasi ang mga bata. Mas lalo akong mag-alala pag walang kasama yung mga bata. Malilikot pa naman yan sila. Baka magtakbo-takbo yan sila doon sa bayan. Baka mawala yan sila. Sige, samahan mo na lang sila. Ako okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Sigurado ka? Ako sama. Ikaw iwan maisa dito. Okay lang ba sa iyo? Ha? Malayo-layo ba yan? Kaya baka may kailangan ka. Wala ako. So, paano? Okay lang ako. Sige na, magbihis ka na. Umalis na kayo at ako'y okay lang. Gusto ko lang magpahinga. Mag-ingat kayo. O sige. Alis na kami. Ako bihis muna. Tapos alis kami. Basta uwi agad kami. Dito kami kain dinner ha. Huwag alala, Jelly. Huwag ka alala. Mga bata, okay sila. Ako kasama ha. Ingat ka dito, okay? Meron na pagkain dyan. Ako na gawa. Iiwan ko sa iyo, okay? Para hindi ka naluto, ha, Jelly? O sige, salamat. Salamat, Chong. Salamat sa pag-aalaga mo sa amin, ha? Ingat din kayo. Salamat, Chong. Jelly, alis na kami. Ingat ka bye-bye, dito. anak. Bye-bye. Bye-bye. Nay? Karin? Si Richard, Jerry? nasa labas. Nandiyan ba kayo? Puntahan ko nga. Tao po. Nay Karin? Nay? Richard, halika. Pasok ka. Pasok ka. Halika, upo ka. Anong sadya? Napaano naman yung mukha mo? Bakit may pasa? Anong nangyari? Kahapon, si Chong umuwi dito may dugo sa noo. Ikaw naman may mga pasa sa mukha. Ano bang nangyari? Ha? Sabi ng anak ko magkasama daw kayong umalis kahapon. Bakit? Ano bang nangyari? May nakaaway ba kayo? Ha? Sabi ni Chong dulas daw siya sa may palayan. Pero hindi ako naniniwala. Sabihin mo sa akin. Ano bang nangyari? Ha? Wala. May nakasalubong lang kaming lasing. Ganun lang yun. Huwag kang mag-alala. Wala. Ako, Richard, ha? Ayoko nang sinungaling. Ayoko nang hindi nagsasabi ng totoo. Kaya kung nandito ka lang at magkwento ka na naman ng ibang kwento, mas mainam pa ang umalis ka na lang. Hindi ko kailangan nakaharap ng isang taong nagsisinungaling at pinagtagpan ang katotohanan. Ang gusto ko lang malaman naman ang katotohanan kung ano talagang nangyari. Ayoko nang gumagawa ka na naman ng ibang kwento. Ano bang nangyari? Sabihin mo. Kung ayaw mo sabihin, wala na tayong pag-usapan pa. At hindi na kailangan pumupunta ka pa dito. Ano? Sasabihin mo ba? O aalis ka na lang? Ano? Mamili ka, Richard. Kuan kasi. Ano kasi? Okay, sige. Sabihin ko sa'yo ang katotohanan. Makinig ka. Ito ang nangyari. Tunghayan natin ang susunod na kabanata sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Bye-bye!